Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Eulalia. Pinili ko ang pangalang ito dahil tila ba sumasalamin ito sa isang babaeng puno ng pighati, pero pilit na nagpapakatatag. Ang asawa ko naman ay tatawagin nating Dioscoro, at ang lalaking naging takbuhan ko ay si Casimiro. Dito sa masikip at maingay na kalsada ng Caloocan, nagsimula ang lahat. 10 taon na kaming kasal ni Dioscoro. Noong una, akala ko siya na ang langit ko. Pero habang lumilipas ang mga taon, ang dating matamis na samahan ay tila naging isang obligasyong kailangang gampanan na lang. Si Dioscoro ay isang foreman sa construction. Pag-uwi niya sa bahay, palaging pagod, palaging mainit ang ulo, at palaging walang oras para makinig sa mga hinaing ko. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa bubungan namin sa Caloocan, sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa problema ko sa trabaho. Dioscoro, alam mo ba, parang hindi ko na kaya sa opisina. Pinag-iinitan ako ng manager ko kahit wala naman akong mali. Panimula ko habang naghahain ng hapunan. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Ang mata niya ay nakapako sa telebisyon, nanonood ng balita habang sumusubo ng kanin. Eulalia, pagod ako. Huwag mo muna akong kulitin sa mga ganyang bagay. Maliit na bagay lang yan, palalampasin mo rin. Doon nagsimulang gumuho ang pakiramdam ko. Ang maliit na bagay para sa kanya ay pasan-pasan kong daigdig. Doon ko napagtanto na ang pagtira sa iisang bubong ay hindi garantiyang may kasama ka sa hirap at ginhawa. Minsan, mas mararamdaman mo ang pangungulila kapag ang taong dapat ay nakikinig sa iyo ay nasa harapan mo nga. Pero ang puso at isip naman ay milya-milya ang layo. Dahil sa bigat ng kalooban ko, naghanap ako ng ibang outlet. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa isang maliit na kainan malapit sa monumento, doon ko nakilala si Casimiro. Isa siyang accountant sa kabilang kumpanya. Unang pagkikita pa lang namin, napansin na niya ang lungkot sa mga mata ko. Mukhang malalim ang iniisip mo, miss. Baka gusto mong ibahagi, baka gumaan ang pakiramdam mo. Sabi niya sa isang mahinahon at malumanay na boses. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig kay Dioscoro. Noong una ay nag-aalinlangan ako. Sino ba naman ako para magtiwala sa isang estranghero? Pero dahil sa sobrang pagkauhaw ko sa atensyon at pakikinig, unti-unti akong bumuka. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa maliliit na bagay hanggang sa humantong ito sa pagpapalitan ng numero ng telepono. Isang hapon, nagkaroon kami ng malaking away ni Dioscoro dahil lang sa hindi ko agad na asikaso ang paglalaba ng uniforme niya. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato niya sa akin. Tinawag niya akong palamunin at walang kwentang asawa. Kahit pa nagtatrabaho rin naman ako, lumabas ako ng bahay na luhaan. Naglakad-lakad ako sa gilid ng kalsada habang ang ingay ng mga jeep at tricycle ay sumasabay sa gulo ng isip ko. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Ayaw kong mag-alala ang mga magulang ko. Ayaw kong malaman ng mga kaibigan ko na hindi perpekto ang pagsasama namin. Kinuha ko ang cellphone ko. Tiningnan ko ang pangalan ni Dioscoro sa contacts, pero binaliwala ko ito. Sa halip, ang hinanap ko ay ang pangalang Casimiro. Isang ring pa lang. Sumagot na siya. Eulalia, napatawag ka? Okay ka lang ba? Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Doon na ako humagulgol. Casimiro,
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Shh! Tahan na. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag kang aalis dyan. Makikinig ako. Doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa amin ni Diyoscoro. Ang pakiramdam na mahalaga ako. Na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay may timbang sa ibang tao. Unti-unti, ang bawat problema ko, malaki man o maliit, ay hindi ko na ipinapaalam kay Diyoscoro. Bakit ko pa sasabihin sa kanya kung ang isasagot lang niya ay reklamo o panunumbat? Sa halip, si Casimiro ang naging emergency contact ng puso ko. Hindi ko namamalayan. Doon na pala nagsisimula ang pagtataksil. Hindi ito nagsimula sa isang halik o sa pagtatabi sa kama. Nagsimula ito sa pagpili kung kanino ko unang gustong ibahagi ang nararamdaman ko. Nagsimula ito sa pagpili kung sino ang mas pakikinggan ko. Ate J, dito nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko sa Caloocan. Habang natutulog si Diyoscoro sa tabi ko, ang isip ko ay nasa kabilang linya ng telepono. Kausap ang lalaking nagpaparamdam sa akin na ako ay isang reyna. Sa paglipas ng mga linggo, tila naging isang ritual na ang pag-uusap namin ni Casimiro. Tuwing umaga, bago pa man magising si Diyoscoro para pumasok sa construction site, may mensahe na si Casimiro sa akin. Magandang umaga, Eulalia. Sana ay masarap ang tulog mo. Huwag mong kakalimutang kumain. Simple lang, pero sapat na para bigyan ako ng lakas na harapin ang maghapong pagsusungit ng asawa ko. Isang gabi, bandang 11:00 na, habang mahimbing na natutulog si Diyoscoro at humihilig pa sa lakas, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Bitbit ang aking cellphone, nagtungo ako sa aming maliit na balkonahe na nakadungaw sa madilim na eskinita ng Caloocan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, tinawagan ko si Casimiro. Hindi ka pa ba natutulog? Bulong ko sa kabilang linya. Hinihintay ko ang tawag mo, sagot niya. Ramdam ko ang ngiti sa kanyang boses. Kumusta ang pakiramdam mo? Mukhang mabigat na naman ang buntong hininga mo. Si Diyoscoro kasi. Nag-away na naman kami kanina. Nakalimutan niyang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Nung pinaalala ko sa kanya, ang sabi lang niya, ang tagal na noon, Eulalia, move on na. Masakit, Casimiro. Parang wala siyang pakialam sa mga bagay na mahalaga sa akin. Nandito ako, Eulalia. Makikinig ako hanggang sa maubos ang mga salita mo. Hindi kita mamadaliin. Payapang sagot ni Casimiro. Doon ko napagtanto ang malaking pagkakaiba nila. Si Diyoscoro, ang asawa ko sa papel at sa harap ng dambana, ay tila isang pader na hindi matibag-tibag. Si Casimiro naman, ang lalaking nakilala ko lang sa isang karinderya, ay naging kanlungan ko. Sa tuwing may problema ako sa trabaho, sa tuwing nararamdaman kong hindi ako sapat bilang babae, si Casimiro ang tinatawagan ko. Unti-unti, ang aming mga usapan ay hindi na lang tungkol sa mga problema. Nagsimula na kaming magbahagi ng mga pangarap. Nalaman ko na si Casimiro ay isang byudo, na ang tanging libangan ay ang pagbabasa ng mga lumang libro at ang pagpapatugtog ng mga kundiman. Mas lalo akong nahuhulog dahil sa lalim ng kanyang pagkatao. Isang lalim na kailanman ay hindi ko nasumpungan kay Diyoscoro na puro trabaho, alak at sugal ang inaatupag kapag weekend. Isang araw, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng balita na na-promote si Diyoscoro bilang head foreman. Tuwang-tuwa ako para sa kanya. Nagluto ako ng paborito niyang adobo at bumili pa ako ng ilang bote ng beer para ipagdiwang ang tagumpay niya. Inantay ko siya hanggang mag-10:00 ng gabi. Pagdating niya, amoy alak na siya. Kasama niya ang kanyang mga katrabaho at doon na pala sila nag-celebrate sa labas. Diyoscoro, nagluto ako. Akala ko dito tayo kakain. Sabi ko, sinusubukang itago ang lungkot sa boses ko. Busog na ako, Eulalia. At saka, huwag mo na akong sermonan. Minsan lang ito. Doon ka na sa loob, matutulog na ako. Sabi niya sabay talikod sa akin. Ni hindi man lang niya napansin ang ayos ng mesa o ang effort na ginawa ko para sa kanya.
Umiiyak akong pumasok sa banyo at doon, sa gitna ng paghikbi, si Casimiro na naman ang tinawagan ko. Casimiro, ang sakit. Ang sakit-sakit na binaliwala na naman ako. Sumbong ko sa kanya. Shh! Tahan na, aking Eulalia. Kung nasaan man ako ngayon, kung pwede lang kitang yakapin para mabawasan ang bigat niyan, gagawin ko. Huwag mong kakalimutan na para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo, ako, nakikita ko. Sa mga sandaling iyon, alam kong mali na. Alam kong nagtataksil na ako sa asawa ko. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa emosyonal na aspeto. Ang puso ko ay unti-unti nang humihiwalay sa aming tahanan at lumilipat sa piling ni Casimiro. Ang bawat pag-iyak ko sa balikat ni Casimiro ay isang hakbang palayo kay Dioscuro. Naging madalas ang pagkikita namin ni Casimiro sa mga parke o sa mga tahimik na kapehan sa labas ng Caloocan para hindi kami makilala. Isang hapon, habang nakaupo kami sa isang bench, hinawakan ni Casimiro ang kamay ko. Eulalia, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan mo titiisin ang isang bahay na wala namang pagmamahal? Alam mong handa akong panagutan ka. Handa akong maging sandalan mo sa harap ng lahat, hindi lang sa telepono. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Hindi ako nakapagsalita. Natatakot ako. Natatakot ako sa sasabihin ng mga kapitbahay namin sa Caloocan. Natatakot ako sa husga ng mundo. Pero higit sa lahat, natatakot ako dahil alam kong sa loob-loob ko, gusto ko na rin kumawala. Pag-uwi ko ng bahay nung gabing yon, nadatnan ko si Dioscuro na nakaupo sa sala. Hawak niya ang aking lumang cellphone, ang phone na ginagamit ko pang text kay Casimiro, na akala ko ay nakatago ng maayos sa ilalim ng aking mga damit sa cabinet. Ang mukha ni Dioscuro ay madilim pa sa langit ng Caloocan tuwing may bagyo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang galit na may halong sakit sa kanyang mga mata. Sino si Casimiro, Eulalia? At bakit mo sinasabi sa kanya ang mga bagay na dapat ay sa akin mo sinasabi? Mahina, pero madiin niyang tanong. Ninigasan ako ng mga binti. Ang sikretong pilit kong itinago ay nabulgar na. Ang aking sandalan ay naging mitsa ng isang malaking pagsabog sa aming tahanan. Tumayo ako ng tuwid sa harap ni Dioscuro, kahit na nanginginig ang buong katawan ko sa takot at kaba. Ang katahimikan sa loob ng aming bahay ay tila mas lalong nagpabigat sa hanging inihihinga ko. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga matang puno ng pagtataka at puot. Siya ang nakikinig sa akin, Dioscuro. Matapang kong sagot, bagaman may piyok ang aking boses. Si Casimiro ang tumatawag sa akin para itanong kung kumusta ang araw ko. Siya ang sumasagot sa telepono tuwing hating gabi kapag pakiramdam ko ay lulunurin na ako ng kalungkutan habang ikaw ay natutulog lang sa tabi ko at walang pakialam sa mga luha ko. Binitawan ni Dioscuro ang cellphone sa mesa. Ang tunog niyon ay tila isang hatol na nagtapos sa aming 10 taong pagsasama. Asawa mo ako, Eulalia. Sa akin ka dapat lumalapit, hindi sa ibang lalaki. Sinubukan ko. Sigaw ko. Kasabay ng pag-agos ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ilang beses akong lumapit sa iyo. Ilang beses akong nagluto, naghintay at nagmakaawa para sa atensyon mo. Pero ano ang laging sagot mo? Pagod ka. Huwag kitang kulitin. Maliit na bagay lang yan. Dioscuro, ang pagtataksil ay hindi lang naman nagsisimula sa kama. Nagsimula ito noong mas pinili kong sa kanya ibigay ang tiwala ko dahil matagal mo nang isinara ang pintuan mo para sa akin. Hindi na sumagot si Dioscuro. Tumalikod siya at pumasok sa aming silid. Dinala ang bigat ng katotohanang pareho kaming may pagkukulang. Noong gabing yon, hindi ako pumasok sa kwarto. Nanatili ako sa sala. Hawak ang aking cellphone. Tinawagan ko si Casimiro. Casimiro, alam na niya. Bulong ko sa kabilang linya. Nandito ako, Eulalia. Gaya ng ipinangako ko, hindi kita iiwan. Kung kailangan mong umalis dyan, bukas ang pintuan ko. Hihintayin kita.
Sagot niya sa pamilyar at nakakalunod na tamis ng kanyang boses. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Dioscoro, nag-impake ako ng aking mga gamit. Hindi dahil sa masama akong tao, kundi dahil napagtanto ko na ang isang relasyong walang komunikasyon at pagpapahalaga ay isang kulungang unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Pinili ko ang aking sarili. Pinili ko ang taong handang makinig sa bawat hibla ng aking kwento. Iniwan ko ang singsing ko sa ibabaw ng aming hapagkainan sa Caloocan. Sumakay ako ng taxi at tinawagan ang numero na naging tanging sandalan ko sa madidilim na gabi. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pangakong binitiwan sa harap ng dambana. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagpili na makinig, umunawa at manatiling tahanan para sa isa't isa. At kung ang sarili mong tahanan ay naging isang malamig na pader, hindi maiiwasang maghanap ang puso ng init sa ibang dako. At yan ang kwento ni Eulalia, mga ka-confess. At diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang komunikasyon ay ang pundasyon ng anumang relasyon at ang pagkukulang dito ay madalas na nagiging simula ng mas masalimuot na problema. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating mga kwento hanggang sa susunod nating Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang nakakaintriga at makabuluhang mga confession. Muli, ako si Ate J, ang inyong lingkod. Maraming salamat, ingat kayo, at hanggang sa muli.